ba si Palangga, okay? Wala naman akong kakampi kundi kayo lang eh. Oh, nagdrama pa si Palangga eh. Wala naman akong kakampi Palangga eh. Wala naman akong power kundi kayo lang. Which is true. Yung mga in-expose ko kay Bangag, ano ba ginawa ng mga putang inang yan sa akin nung una? Instead na imbestigahan ang mga in-expose, ang inilabas na mga pulboronic addiction ni Bangag, ang testimonya ni Kati Binag, okay, which is nagkaroon ng Fidelix, pero palpak naman yun. Wala naman nangyari doon. Okay, wala nangyari. Dahil di pa tawag si Lisa Tanas. Ang hinahabol nila, o ang gusto nilang ikulong, yung mga whistleblowers like me. Di ba? So ngayon, pinatawag sila ng NBI kahapon, sinupina sila, kasama pa yung mga abogado, para daw parang i-check yung kanilang mga credibility kung sila ay kapanipaniwala at chuchu-chuchu. Dahil ang mga pinibinitawan nila yung pagnanakaw, graft, bribery, corruption to the highest level, di ba? Pera ng bayan ang ninakaw doon, mga Palangga. So ano ang ginawa ng NBI? Di ba? Sila ang dinidikdik. Ngayon pa lang, pero dead ba sila sa Pangulong Adik? Dead ba sila kay Erich Sylvester? Dead ba sila kay Bucor Katapang? Dead ba sila dito kay Garcia ng tawag dito ng Commission on Election? Dead na sila dito sa kay Trillanes. Bakit hindi nyo patawag si Trillanes na ulul? Okay, na Talawan. Pero idinidiin ang 18 Marines at iba pa ang mga kasama nilang abogado. Bakit hindi pinapatawag ni NBI? Okay, ang mga sangkot, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang NBI ay kasabwat ni Bangag. Ang gusto nilang idiin yung mga testigo o yung mga whistleblowers na naka-witness nitong ginawa ng mga Bangag na nag-deliver ng pera. Hindi sila ang akusado, mga kababayan, sa pagnanakaw. Sila ay testigo. Pero bakit sila dinidiin ng NBI? Kasabwat nga ni Bangag. Bulok na nga ang nangyayari dyan sa Pilipinas. So baliktad na. Ang whistleblower, ang testigo na ang ididiin. Ang mga sangkot, it's like saying na yung mga gumugurgur ng kinabukasan ninyo, dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan, yun pa ang ini-scrutinize nila, although part of that investigation talaga na both parties, testigo, i-verify, di ba? Kung siya ba ay kapanipaliwala, totoo ba, may weight ba, may katotohanan ba yung mga nilabas nilang mga video, which is malinaw pa sa sikat ng araw, nakita ng naked eye natin ang mga pictures na hindi AI. Pero anong ginagawa ngayon ng NBI at ng Ombudsman? Okay? Ginagamit nila ang mga nakatanggap din na maleta ng mga media personnel o media entity na sirain ang what? Dignidad, ang kredibilidad ng ating 18 Marines. Or maybe more than that pa kasi may lalabas pa, di ba? So pinupuksa nila ang credibility pero ayaw nilang puksain, mga kababayan, si Lisa Tanas na pinangalanan, si Sandro Marcos na pinangalanan, si Bangag, si Tambaluslos, si Trillanes, si Erich Sylvester, si Mark Villar, si George Garcia, si Laila Bigatla, si Laila na sumupsop din ng boto. Putang ina to, lahat na sumusupsop ng boto ng illegal. Wala namang problema mag-sup-sup ka ng boto. Dahil tama lang naman yung sinusupsop mo. Pero kung nag-sup-sup ka ng boto, nakatulad ni Dilima, okay? Na may-ari na ang boto at iyo, di ba? Ibang usapan yon. At kung nagsup-sup ka ng boto, katulad nito ni Special Envoy, tapos bangag-bangag lang sila, tapos pinagkalat niya, nasarapan na nga sana si Katie, kaso lang ipinagkalat niya, nagalit si Katie kasi nga naman nakakalalaki. Nakakalalaki ba yun? Nakakapokla. Di ba? Yun lang ang problema, ipinagkalat niya. So, yun ang problema natin dyan, mga Palangga. So, itong NBI na to, napanood ko doon kasi sa parang medyo mainit na diskusyon nung pumunta si Topacio, no? Si Attorney Topacio, si Mike Defensor, si Baligo, doon sa Attorney Baligo, doon sa NBI. Di ba? Ang sinasabi ng NBI,
credibility verification. Kaya ang question na tanginan nyo NBI, bakit, okay, bakit hindi nyo ipasupina itong mga sangkot na nagnakaw according to our 18 Marines ng 805 billion in total na na-deliver nila. At ang perang yon, ulit-ulitin natin, pera ng bayan. Anong kajuta-jutahan ang credibility verification na yan? Bakit gusto nilang i-back check? Back check. Tama ba? I-background check ang 18 Marines. Pero ayaw nilang i-background check o i-imbestigahan ang bangag na what? Bangag na administrasyon. Ang drama ng NBI kasi ito yung ano natin, ito yung process natin, di ba? Ito yung dineputize daw sila ng ombudsman to do this investigation. To do that investigation, pero 18 Marines lang. Nasaan yung mga suspect? Nasaan yung mga pinangalanan? Ganito din ang ginawa nila sa akin. Ang ginawa nila, imbes na magpasalamat kay Maharlika dahil ibinuking ko, binuking ni Cathy, binuking ni Agent Morales, di ba na bangag ang inyong presidenteng addictus, kami pa ang kakasuhan, kami pa ang ginigipit. Baliktad ang direksyon ng bayan natin. Kaya kung magpabaya-baya ka mo, magtsitsempo gera, hindi magtsitsempo gera, tsempo na ng bang-bang-bang. Ayaw nyo pa rin manindigan. Aantayin nyo pang babang-bangin kayo dyan at maligaw ang bang-bang-bang ng Iran. Diyos ko po, mag-ingat kayo dyan, ha? Yung mga malapit sa EDCA sites. Pwede talaga tayong katargetin. Be careful. Mag-ingat kayo dyan, mga kababayan ko. Ngayon, kaya nga, sabi ng, ano tawag dito, ng mga abogado, ng 18 brave Marines natin, di ba? Itong ginagawa ng NBI ay fishing expedition. Okay? Ang ginagawa nila, mga kapalangga, naka-ano lang. Di ba? Naka-focus lang sila sa mga, sa mga testigo. Bakit sila nga, sabi nga ng mga abogado, bakit silang isuscrutinize? May pagkakalanlan sila. May mga ID sila na talagang sila ay naglingkod. Dati silang mga officer, mga master sergeant like Gutesa, na ngayon, hindi na natin alam kung nandiyan na ba, si Gutesa ba, buhay pa o what, dahil tinakot ng mga yawa, katulad yan, isang whistleblower na yan. Di ba? Yung naglantad ng katotohanan based on their statement, like katotohanan na sinabi ko, kaya nga misvindicated. Nag-iisa lang ang misvindicated sa political spectrum ng Pilipinas. Okay? Pag sinabi mong vindicated, ako kagad ang maalala nyo. Dahil lahat ng in-expose natin ay totoo at na-vindicate. Kaya misvindicated. Yung mga naglalantad na mga issue ng katulad dito ng 18 Marines, sila pa kayo nang imbestigahan. Diba? Which is okay, sabi ko naman, it's okay na imbestigahan. Pero bakit hindi iniimbestigahan ang mga nagnakaw ng mga mastermind ng 805 billion? Pero, ano tawag dyan? Sinumpaan na rin yan ni Zaldico. Si Zaldico ang pinaka-reliable na whistleblower kasi kasama niya. Diba? Kasama niya at inamin niya na inutusan siya ng mastermind. Okay? Ng mga masterminds. Ang dami kasi yan di ba? Bersamin, ayan, yung Pangandaman, di ba? Yung mga susubels nilang mga hayop na yan. Alam nyo, ibalik ko lang sa susubels. Nakita nyo ba? Ang mga nakaupo ngayon, kung hindi nagpapakita ng mga buto, ng suso, ayan, di ba? Yung susubels dyan, yung alalay ni Pangandaman, nagpapakita ng suso. Lahat na lang mga malalaswa. Kulang na lang ibilad ang mga bilat nila at pasalugsugan ng malalaking upo, ng malalaking poste. Dapat poste na lang ipasok sa mga bilat ninyo at nang matapos na kayong lahat. Yung buli ni Bangag. Kadiri ang gobyerno ninyo. Hindi kayo kumikilos. Antayin nyo pa, ano gusto nyo? Lumaban? Manindigan? O mamatay na lang kayong sabugan kayo ng ng isang bulalakaw. Gusto nyo ba? Yes, Marzel.
Yeah. It's not really silent martial law. Kasi they're not, hindi sila tahimik. Sila ay, it's not silent. I think the right term is undeclared. Undeclared martial law. Pero, martial law na nangyayari sa bayan natin. Tignan mo. Sabi ko nga, ang mga dilawan, mga NPA, nagsanib pwersa niya, kaya kawawa talaga kayo. So ngayon, dahil ginagawa ito ng mga bangag, talagang ito yung ginagawa ng bangag, NBI, ombudsman, nagsabwat-sabwat sila para takutin ang lahat ng mga puting ahas. Yan ang unang ginawa sa akin, Marlica, kinasuhan, magbabayad ng 2 million. Diba? Anong nangyari? Doon sa 2 million, naging abo. Kasi nilabanan sila ni Maharlika. Alright? So, ito ang gagawin sa inyo. Yan, di ba? Hindi pa ba? I mean, I just don't know kayo. Well, you have to do something. Tinatakot kayo ng tinatakot. Di ba? Lahat ng whistleblower, kaya ganyan, ang ginagawa ng NBI na mga ulol na yan, dapat na ako magpasabog. Oy, Iran! Pwede ba? Iran. Kung magkaroon man kayo, okay, ba naisip nyo yung gusto nyong gawin, di ba? Dapat yung, yung NBI, yan ang mga unahin ninyo, yung ombudsman, yung mga bangag. Yan ang unahin ninyo, huwag kayong mandamay ng inosente. Unahin nyo yung mga malalaking sindikato. Okay? Malalaking sindikato dyan sa Pilipinas. Anyway, mga palangga. Grabe ang ginagawa ngayon ng bangag administration na hindi tayo dapat pumayag na ganito ang ginagawa sa inyo.